Broker ka, dapat madami kang ahente. Hindi ka ba nahihiya? Broker ka pero ikaw pa rin lahat. Ikaw ang sumasama sa tripping, ikaw ang nagbebenta, ikaw ang nagpo-post, ikaw ang nagre-reply, nag-a-assist, ikaw lahat. May mga nakakausap ako na ganyan yung topic namin, na kapag broker ka daw, dapat may agents ka na, may malaking team. Si broker na lang yung nagmamanage. For sure, maraming makaka-relate dito, lalo na yung mga solo brokerage, bagong pasa sa board exam bilang real estate broker. Kasi honestly, nung una, yan din yung nasa isip ko. Akala ko dapat pag broker ka ay madami kang agents, hindi ka na nagbebenta, attend na lang ng meetings, accreditation, developer coordination, commission release. Yun na lang yung ginagawa. Yun yung ideal brokerage setup sa isip ko noon. Kaya nung nagsisimula ako, talagang nag-focus ako sa recruitment, build ng team, build ng downline. Kasi yun yung akala kong tama, na yun lang ang dapat ginagawa ng isang broker. Kasi yun yung nakikita ko sa iba. Pero habang tumatagal, napansin ko, ang dami kong recruits, mas dumadami yung tao, pero konti ang actual result. Dahil nagsisimula pa lang ako, wala akong budget magpasweldo sa agent. Lahat sila part-time. Hindi ko mapilit umattend ng training at ang ending, kulang sa knowledge. Lahat kailangan ng assistance ko. Simpleng tanong, simpleng concerns. Pag pinagsama-sama, ubos talaga ang oras ko. Sobrang nakaka-drain. May mga naiti-training tapos biglang lilipat sa iba. Makakakita o may mag-offer lang ng mataas na commission split, aalis na. Culture na siya sa real estate. Yung palipat-lipat na ahente. At minsan, tayo rin namang broker yung nag-aalaw, kaya naauso yung palipat-lipat. Dahil wala tayong policy on exit at may nag-a-accept ng agent na still with contract pa sa other broker or realty. Sobrang stress ko nung time na nagfo-focus ako sa recruitment, pag-build ng team while naghahabol na makabenta ng madami. Pakiramdam ko kailangan ko silang i-serve lahat, i-feed lahat ng information, i-guide lahat. Takot kasi ako na baka magka-problema yung agent ko sa clients nila kasi pangalan ko at lisensya ko ang nakatali sa transactions. Tapos sa commission split, almost 80% napupunta sa agents. Honestly, ako rin naman ang may kasalanan kasi ginaya ko lang kung paano mag-operate yung ibang brokerage. Akala ko kasi yun yung tamang setup. Pero na-realize ko, hindi porket nag-work sa kanila, mag-work din sa akin. Hindi porket marami silang agents, kailangan gayahin ko rin. Hindi porket mataas silang magbigay, dapat ganun din ako. Business ko to, kailangan naiintindihan ko kung paano ito tatakbo. At dumating ako sa point na napaisip ako, bakit parang mahal ko naman yung ginagawa ko, pero bakit pakiramdam ko, nauubos ako physically, mentally, emotionally, financially, at pati oras ko. Nag-resign ako sa corporate job para magkaroon ng time freedom, financial freedom, hindi para ma-burn out ulit. Doon ako napaisip, imbis na ibuhos ko lahat ng budget, oras, at lakas ko sa recruitment, bakit hindi ko muna ilaan sa sarili kong growth, sa skills ko, sa knowledge ko, sa system ko, sa sarili kong brand. Doon nagbago lahat. Nag-start ako bumili ng equipment for vlogging. Nag-hire ako ng staff para tumulong sa content, inquiries, at video editing. Nag-attend ako ng trainings. Mas nag-focus ako sa skills ko sa clients, marketing, selling, sa pag-intindi sa totoong buying journey. At unexpectedly, doon naging mas malinaw lahat. Mas nakakonect ako sa clients. Mas naintindihan ko yung hesitation nila, yung takot nila, yung decision-making process nila. Mas naging malinaw sa akin, ano ba talaga yung role ng isang real estate broker? At ano yung klase ng agents na gusto kong i-guide someday? Dahil yun sa pagsusolo ko muna, mas gumaan yung buhay ko, mas may oras ako sa pamilya, mas may oras ako mag-isip. Nalinawan ako kung alin yung mga bagay na dapat kong bigyan ng halaga at natuto akong i-disregard yung mga bagay at tao na hindi nagbibigay ng pagpapahalaga. Mas naging healthy din yung income flow. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin no, na sarado na ako sa idea ng pag-build ng team. Gusto ko pa rin palakihin ang Crescent Land. In fact, pati husband ko nag-aaral na rin ng brokerage ngayon para mas matulungan niya ako long term kasi gusto namin tong gawin ng pangmatagalan. Gusto namin lumago yung business namin ng maayos. At ngayon, malinaw na yung vision. Hindi na basta paramihan ng agents, hindi na basta paggaya sa iba. Ang gusto ko nang buuin yung isang grupo na pare-pareho ng values. May commitment, may direction, may long-term mindset. Kasi na-realize ko, yung season na ako muna lahat, yun talaga yung nag-build sa akin. Doon ko mas naintindihan yung purpose ko bilang broker. Hindi lang basta magbenta, hindi lang basta magpadami ng agents, kundi magbigay ng tamang guidance, mag-build ng trust, at higit sa lahat, yung pagbuo ng negosyo na hindi lang tungkol sa kita, kundi may malinaw na purpose, may magandang impact sa ibang tao, at pinaka-importante, mas may panahon ako sa pamilya ko.